Vibes! And welcome to Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman po ako, ang guidance nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. Ayan ha, ka-vibes. Ikaw ba, ka-vibes, naniniwala ka ba mas nagwo-work ang isang relationship kung nagsimula ito sa pagkakaibigan? Diba sabi nga nila mas maganda at magiging matatag ang relasyon nyo kapag magkaibigan kayo eh. And nagkaroon ka na ba ng kaibigan na na-develop into a relationship? Ay ako ha. Siyempre, diba? Halos lahat naman tayo ganun na nangyayari, diba? At first, friends. Tapos yung friends with benefits. Ay, friendship na kung anik-anik na. Maraming cases na ganyan, diba ka-vibes? Yun ba nga, wala sa plano nyo na maging kayo pero iba eh. Iba yung itinakda sa inyo dahil naging mapagbiro ang tadhana, bigla kayong nakaramdam ng deeper feelings sa isa't isa. Ang iba, hindi pinigilan dahil ayaw masira ang friendship. Diba may mga ganun eh. Ang iba naman, nag-take na ng chance. This is that, Kathy G, ito na yung chance na kilala ko na siya eh. So, mas madali na for us na i-develop into relationship, mas kilala na namin ng isa't isa. Ayan na, pero meron namang iba na hindi nag-work. Kahit na sila'y close na to each other, they know each other, diba? Kaya ang ending, pati ang friendship nasira. So, alin ka ba dyan, ka-vibes? Alin ka ba dyan? Yung pinagtapat mo at naging okay at nag-push ito into a relationship or nagtapat ka pero hindi lang relationship ang hindi nabuo, pati yung friendship nyo nasira pa. Lagi nga napag-uusapan ng value ng friendship ka-vibes, na kapag nakahanap ka ng isang true friend, dapat iniingatan. Totoo naman yan. Ang hirap maghanap ng totoong kaibigan na. Meron kasi mga iba na akala mo totoo sa'yo pero ang ending hindi pala. No, nagtitake advantage lang dun sa pwedeng mapiga sa'yo, dun sa mga juice na pwedeng makuha sa'yo, diba? Ang problema lang talaga is kapag ang BFF mo ay opposite sex. Nako, ito pa isa sa common problem ha. Kapag opposite sex kayo ng best friend mo, tapos meron kang makakarelasyon, nako po, ayan ha. Hindi ba iiwasan na may isang ma-fall din ng feelings, diba? Ikaw ba ka-vibes, meron ka bang BFF na opposite mo? So, nahulog ka ba sa kanya? Kaya nga siguro mas okay na ang makahanap ng kaibigan yung same sex kayo, diba? At least, walang problema. Iisa lang, minsan, ang problema naman dyan, iisa yung ginugusto nyo. Yun naman yung nagiging problema na nagli-lead to pagkasira din ng relasyon. Pero, diba? Sana hindi na lang. Diba? Mas safe yun. Sabi nga nila, mas safe yung mga ganung guy. Pero paano kung nga binigay sa'yo na BFF ay opposite sex at hindi mo naman pwedeng tanggihan, lalo na kung swak kayo. Diba, swak ang friendship nyo. May mga ganun kahit na opposite kayo, pero swak yung inyong pagsasama, swak ang inyong friendship. Nako ha, makakahunting ba kayo sa pag kayo ay ganyan? Bibihira na po bibihira ang opposite sex na mag-BFF, ka-vibes. Ikaw, ano bang opposite, ang BFF mo? Pero, there's still a handful out there na nagagawa naman nila na mag-work yung kanilang relasyon kahit sila ay opposite sex. Pero like I said, minsan hindi talaga natin maiwasan na mahulog yung loob natin eh. Diba? May mga pagkakataon na ayaw mo. Ayaw mo sana pero hindi mo mapigilan yung sarili mo. There's something na meron kang napifeel dun sa tao na feeling mo, hindi lang pang BFF to eh. Hindi lang pang friendship to eh. Kathy G, more than friends ang gusto kong mangyari sa aming dalawa. Diba? Yung mga ganon. Nako ha, ang hirap ka-vibes. Ang hirap nung ganyan. Pero papaano rin kung yung kaibigan mo na pinagtapatan mo ay hindi ready sa relasyon. Pwede bang maging magkaibigan o magkalaban, ka-vibes? Well, yan po ang ating Kathy G Ask. At syempre, abangan nyo rin po ang ating letter for today. Nababasahin ko na po maya-maya lang. Kaya, ka-vibes, samahan nyo po ako until 3 p.m. po tayo magkakasama-sama. Kapit busy, gawa kamay, problemahin na problema ng may problema. Dito sa Love Me, Kathy G. And of course, sa bayan din po tayo napapakinggan sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensen. Bisitahin niyo po ang aming FB page, YouTube, IG, and TikTok at 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes. Walang bibitiw, tuloy lang ang tugtugan dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Ano na
mangyari naman, di ba sabi nga nila kapag ikaw may gusto kang mangyari, paniwalaan mo mangyayari, you have to attract it, di ba? Yun ang sabi mo sa universe. If I believe na maganda ko, ay sigurado maganda ka sa pakiramdam mo, di ba? And if you feel like you're beautiful, di ba kapag ang ganda mo, dala-dala mo yun nagre-reflect yun sa'yo. Yun, ganun yun ka-vibes. If I believe na matalino ko, panindigan mo rin na matalino ka talaga. Ganun lang, oo. Ka-vibes, syempre, ngayon pong Tuesday, kamusta naman po, nakapagpa-full tank ba kayo kanina? Ng 12 midnight or bago o kahapon? Dahil syempre, di ba? Ito na yung oras para sa rollback, di ba? Naramdaman nyo ba? Sabi nila, kahit paano naman, Kathy G? Oo naman, malaking tulong yan. Again, lagi natin pagpapasalamat. Maliit, malaki, pagpasalamat po natin yan, ha? Hello naman sa mga ka-vibes po natin ngayon na nasa kanilang mga sasakyan, ang mga pumapasadan po nating mga driver, ka-vibes. Hello po sa inyo. Kamusta naman? Ingat-ingat ha sa pagmamaneho. Ayan, lagi po i-check ang inyong sasakyan at syempre i-check din ang inyong pangangatawan na nasa tamang pag-iisip. Ayan, para iwas aksidente, iwas init ng ulo, ka-vibes. Hello din sa mga nagmimerienda, mga nagdi-dessert or mga nagle-late lunch po nating ka-vibes. Ayan, sa mga kainan. Hello po sa inyong lahat dyan. Samahan niyo po ako sa ating letter for today na babasahin ko in just a short while. And mga ka-vibes po natin ng mga nasa opisina, sa mga nasa tahanan, ayan, na nakatutok sa radyo ngayon. Pwede bang maging magkaibigan ang magkalaban? Bakit naman hindi? Ang dami nating kilala na mga magkakalaban sa ring, magkakalaban sa court, magkakalaban sa politika, but then magkakaibigan din naman. Pero papaano mo ba gagawin kung talagang magkalaban kayo at matindi ang labanan nyo sa isa't isa tapos nakaramdam ka ng something? Naku po, pwede kayang mag-grow into a relationship? Yan po ang inyong pakaabangan, ka-vibes. Siyempre, lahat ng yan dito sa Love Me, Kathy G. Saying hello muna sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa FB Live. Hello, kina Kier Mondoyo. Hello, Kier. Miss Altesa Sino Cruz, Arlene Aquitania, hello to you, and Hans Manrique, kina Fire Jisrael, at sa lahat po ng mga nakatutok sa FB Live. Thank you, ka-vibes ha. Samahan niyo ko at walang BBTU, manatiling nakatutok dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love Me is from Jana. Dear Kathy G, magandang tanghali sa iyo at sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig sa inyong himpilan. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng pagkakaibigan na nauwi sa pagmamahal pero mas pinili pa rin namin na maging magkaibigan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jana from San Jose del Monte, Bulacan. Bata pa lamang ako, Kathy, ay kinalakihan ko na ang maglaro ng video game. Naalala ko pa nga noong usong-uso pa ang family computer. Madalas pa nga ako mapagalitan ng nanay ko dahil nalilate na ako ng uwi dahil naglalaro pa kami ng mga classmates ko sa bahay nila. Naalala ko rin nang regaluhan ako ng tito ko ng portable PlayStation. Galit na galit din si mama kasi puro paglalaro na lang daw ang inaatupag ko. Ako naman dahil bata pa, kahit magalit si mama, okay lang. Tuloy pa rin ang paglalaro ko. Kathy, sa sobrang adik ko sa computer game, may isang beses na muntik na akong bumagsak dahil sa halip na mag-aral ako sa exam, ay mas inuna ko pa ang paglalaro. Pero nang lumaki na ako, Kathy, unti-unti na ring nawala sa akin ang hilig ko sa mga computer games. Ang kinaadikan ko naman ay mobile games. Yes, Kathy, na-addict ako sa paglalaro ng Mobile Legend. Hindi ko inakala na sa larong ito pala ang babago ng buhay ko. Nakilala ko si Aaron, pareho kaming mahilig maglaro ng Mobile Legend. Pero bago kami naging malapit sa isa't isa, madalas ay magkalaban kami. Take note, Kathy, hindi basta-bastang laro na rin ang sinasalihan ko, madalas ay mga professional tournament na ang sinasalihan ko. Minsan nga napagkamalan pa akong tomboy dahil astig daw ako pagdating sa pakikipaglaban. Kung dati, Kathy, madalas ako mapagalitan ng mama ko,
Ngayon ay siya na ang #1 supporter ko kasi sino nga ba naman ang mag-aakala na ang batang madalas mapagalitan noon dahil sa kakalaro ng computer games ay magiging professional sa paglalaro ng mobile games. Masaya rin ako dahil nakahanap ako ng tunay na mga kaibigan dahil sa larong ito, Kathy. Si Aaron, na dating nakakalaban ko lang sa mga tournament, naging kaduo ko na. Oo, Kathy. Magkaduo kami ni Aaron at napansin kasi namin na kapag kami ang partner, madalas ay nananalo kami. Lalo na kapag pinag-combine namin ang aming mga strategy sa paglalaro. Habang tumatagal, napapadalas ang aming pagkikita at pagsasama pero wala akong kamalay-malay, Kathy, na nahuhulog na pala ang loob sa akin ni Aaron. Ilang beses siya nagparamdam sa akin. May mga banat pa siya minsan na sana daw pag magkikita kami ay hindi mobile games ang gawin namin. Try naman daw naming kumain sa labas o di kaya ay manood ng sine. Ako naman, Kathy, sa hindi sinasadyang pagkakataon, bigla kong nasabi na maghanap na lang siya ng ibang kadate. Biro lang naman yun para sa akin pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagkalungkot. May mga regalo rin siya sa akin kapag birthday ko at kapag may mga espesyal na okasyon. Cute naman si Aaron. Matangkad, maputi at matipuno naman pero sadyang hindi lang ako makaramdam ng feelings para sa kanya. Naalala ko pa, Kathy, Valentine's last year nagtapat si Aaron ng feelings niya sa akin. Habang tumatagal daw na nagsasama kami ay lumalalim na yung nararamdaman niya para sa akin. Kaya naman tinanong niya ako kung pwede daw ba siyang manligaw at i-upgrade na ang friendship namin into the next level. Uulitin ko, Kathy. Hindi ako tomboy-boyish lang akong gumalaw pero alam ko sa sarili ko na babae ako at lalaki ang gusto ko. Kaya kahit mahirap para sa akin na busted din si Aaron, kinausap ko siya na mas mabuti na maging magkaibigan lang kami kasi pakiramdam ko mas okay kami sa duo sa mga mobile games at mas effective kami sa mga ginagawa namin kung magkaibigan lang kami. Naiisip ko rin kasi, Kathy, paano kung maging kami tapos may tampuhan o hindi kami pagkakaintindihan? Ayoko namang maapektuhan ang paglalaro namin lalo na kung may mga tournament. Di na rin kasi biro, Kathy. Narating namin sa industriya ng online gaming kaya nanghihinayang ako kung masasayang lang lahat ng pinaghirapan namin as duo. Sa ngayon, Kathy, tumigil na si Aaron sa pangungulit sa akin. Hindi na rin ako nakatanggap ng mga regalo mula sa kanya. Napansin ko rin ang pagbabago sa pakikitungo niya sa akin. Kung dati ay makulit at lagi akong binibiro ni Aaron, ngayon ay focus na lang kami sa mga goal namin bilang mga professional e-games player. Literal, Kathy, na magkaibigan na lang kami ni Aaron. Hanggang dito na lamang, Kathy. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Pumagalang at nagpapasalamat ng lubos. Jana. Ouch! Diba? Hindi tayo pwede kasi friends lang ang pwede ko ma-offer sa'yo eh. Ang sakit nung ganun na ikaw asang-asa ka na baka naman pwede more than friends ang inyo pong maging relasyon. Pero hindi eh. Sabi nga ni Jana, Kati G, hindi ko talaga ma-feel. Hindi ko makita yung sarili ko into a relationship with Aaron. Dahil iba pa yung ine-enjoy ngayon ni Jana eh. Nag-e-enjoy pa siya dun sa Mobile Legends, sa paglalaro, professional na, lumalaban. Tapos biglang e-eksena nga. Tama nga naman, may point nga naman siya dun sa part na yun na paano nga naman kapag magkaaway kami tapos kailangan namin may tournament o diba, papaano yung strategy namin dalawa, di talaga mas matindi yung away nun. Mas matindi yung labanan nun. Bakbakan talaga yun to the highest level pag gano'n na nangyari. Ikaw ba ka-vibes, diba? Pwede ba maging magkaibigan na magkalaban? Katulad ng sitwasyon natin ngayon na si Aaron and si Jana. Pero hindi nga daw pwede. Pero alam mo hindi mo talaga ang puso talaga natin hindi maturuan eh.
Ang puso natin, alam mo yung minsan na basta-basta na lang tumitibo kahit alam mong hindi po pwede. Ka-vibes, ano ba masasabi niyo sa ating letter for today? Yeah, isend mo na yan sa 0916-563-1777 or post niyo po sa ating Facebook Live. Hello sa mga nanonood at nakikinig sa ating Facebook Live or sa ating pong FB page 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Cathy G. Ayan, payuhan po natin or ano pong masasabi nyo sa ating letter for today. Ayun nga, katulad nga na sinabi ko, ka-vibes, ang puso talaga, kuminsan, alam mo yung mapagbiro. Si Cupido, bigla na lang papanain ang puso natin ng, alam mo yun, na hindi dapat pero tumibok. Yung kaya nga sabi natin, alam mo yun, parang talagang iba kapag ang puso mo na ang tumibok. Kahit mali, ay, sige na. Payuhan po natin ka-vibes. Si Jana. Dito lang yan sa your favorite music radio, 92.3. Pinapangarap mong tao, naging kayo? Oh, ay, meron. Parang sumasagot yun nandito sa ano ko Sumisenyas, meron marami. Marami, halos lahat ng kanyang pinapangarap. Ay, ikaw hindi. Nako, sorry sa'yo. Mahina ka. Oo, pero doon sa iba na mga pinangarap nila, naging sila, congratulations. Diba? Ka-vibes, you're still listening to Love Me, Cathy G. Ayan, kasama nyo pa rin po ako. Kamusta ka naman? Kamusta ang araw ng Martes mo, ka-vibes? Nako ha, according po sa Pag-asa, may LPA na binabantayan. Although, hindi pa siya magiging ganap na bagyo. Ayan, based po dun sa latest bulletin ng Pag-asa. Ang ating pong letter sender na si Jana ay isang gamer at nainlabang kanyang kaibigan, kalaban, naging kaibigan sa kanya, pero hanggang dun lang kaya niyang i-offer Cathy G. Okay kami as a partner sa laro, pero yung bilang mag more than that, parang hindi ko kaya. Ayan, so, ayun, medyo nasabi ko sa kanya, medyo na parang ang dating ay nabasted nitong si Jana, si Aaron, dahil hindi siya ready pa pumasok into a relationship. Ayan. Uy, saying hello sa mga nanonood po sa atin sa FB Live. Hello po sa inyo. Maraming salamat. Ito yung mga reaksyon at payo para sa ating letter sender na si Jana, si Radolph Fulgencio, Cathy G. Lagi ako nakikinig ng station nyo, lalo na yung Love Me, Cathy G ha. Pa-shoutout naman po, Biyaherong Gala na sina Insan Dondon at Bayaw Jose. Hello sa Biyaherong Gala. Huwag gala ng gala pag maulan ha. Or pwedeng gumala basta maraming panggala. Oo. Sabi ni Maribel Sabino Annie, ayan, from Facebook also. Pwede kasi di porkit na magkalaban ay hindi na magkasundo. Mas okay nga kaibiganin yung kalaban kasi alam mo na ugali ng isa't isa. Oh, may point ha. Pwede po yan. Thank you Maria Sabino Annie. Renato C says, pwede po yan kung anong laban. Kung hindi naman nakakasakit sa bawat isa, pwede talagang maging magkaibigan. And this one naman, sabi niya, Cathy G, hello, Miss Mary Dulay. Good afternoon to you. Mark Anthony Candelaria. Pa-shoutout naman po sa tropang L300. Hello dyan sa tropang L300, Mark Anthony Candelaria. And, sabi naman ni Janice Cunanan from Textline. Magandang hapon, Cathy G. Payo ko po kay Jana. Mas mabuti po na ang ginawa niya kaysa naman sasagutin niya ang tao kung hindi naman niya talaga gusto. Totoo naman yan. And Sari Lerma from FB Live, Cathy G, sa question for today, pwede naman maging magkaibigan na magkalaban basta may sportsmanship ang isa't isa. Kumbaga, tanggap dapat ang pagkatalo. Katulad ng ginawa ni Jana, dapat yung guy tanggap kung ano lang ang tingin ni Jana, which is friends lang talaga. Actually, same kami ni Jana, iba lang yung situation namin. Oh, nakarelate si Sari Lerma. Mag-share din kaya ako ng story. Go! I-share mo na yan Sari Lerma. Cathy G, sabi ni Tammy Fernandez Pineda, mapapayo ko lang kay ate girl, is tama ang ginawa mo kaysa paniwalain mo siyang gusto mo din siya kahit hindi naman. Nandun na tayo sa may mga pagsasamahan pa kayong laban pero nasa kanya na ang mali kung dahil lang doon ay nag-iiba ang pakikitungo sa'yo. Ang mahalaga doon, tinapat mo siya ng buong puso, isa pa, hindi lang naman ikaw ang babae sa mundo para magkaganyan siya, diba? Ayan, ihabol ko lang, yes, pwedeng maging magkaibigan na magkalaban. Sabihin mo sa kanya, sports lang. Oo, diba? Oo, sports lang yan. Thank you, Tammy Fernandez Pineda. And saying hello kay John Del Rosario
in Manife, California. Uy, hello po sa inyo dyan, mga ka-vibes po natin in California. Thank you so much po sa panonood. Ayan, at nag-enjoy daw sa panonood. Thank you so much po. Miss Altesa Sino Cruz, happy 8th-month anniversary, 92.3. Wow, talaga naman si Miss Altesa. Hindi nakakalimutan ang anniversary. And Arlene Aspiras Aquitania also. Thank you so much. Ka-vibes, William Mortel, yun ang masakit kung friends lang yun talaga ang realidad ng buhay. May nanalo, may mananalo, at may matatalo. True, ka-vibes. Pero alam nyo noong 2021, tinatayang merong 43 million active gamers sa Pilipinas. 1,777 sa mga manlalarong ito ay collectively nanalo na over $20.49 million in prize money. Sa 1,363 na tournaments. Di ba? Kung minsan din naman meron ding maganda kinalalabasan yung mga paglalaro na yan. Ka-vibes, tuloy pa rin po tayo sa tugtugan. And of course, sa inyo pong payo, reaction sa ating pong letter for today coming from Jana. Dito lang yan sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes. Love Me Kathy G. Merienda, para ka na bang nasa heaven? Ay, nako. Pero ayaw mo pang pumunta doon. Anyways, ka-vibes, syempre ito na po ang ating final hour sa ating programang Love Me Kathy G. Maraming salamat muna sa lahat po ng mga nagpadala ng kanila pong reaksyon at payo, mga nagbigay po ng reaksyon at payo para po sa ating letter sender na si Jana. Si Jana na talagang isang gamer na hindi kayang pumasok sa isang relasyon dito kay Aaron. Si Aaron po, nakalaro niya, kalaban niya actually at first, hanggang sa naging magkaibigan sila. Si Aaron may ibang naramdaman towards Jana, pero hanggang kaibigan lang ang pwedeng i-offer ni Jana sa kanya. Sa ngayon, itong dalawa ngayon ay professional gamer, pero hanggang doon na lang. Sad. Sabi niya, e-games player kami, Kathy G. Yun na lang ang goal namin. At literal na magkaibigan na lang kami ni Aaron. Focus na lang kami sa aming laro. Yun. Kasi yung fear Yung fear ni Jana na baka, Kathy G, kapag nagkaroon kami ng relasyon nitong si Aaron, nagtuloy-tuloy, tapos kapag may times na magkaaway kami, nga naman, pwedeng hindi malabo na maapektuhan yung kanilang paglalaro, yung kanilang team. Ayan. Thank you again, ka-vibes, sa lahat po again na nagbigay ng payo at reaksyon sa ating ka-vibes na si Jana. Alam nyo, mahirap pilitin na gawin ang isang bagay na hindi mo gusto dahil ang isang bagay na pilit ay pwedeng hindi maganda ang kalabasan. And for you, Jana, mas mabuti at hanggat maaga nasabi mo dito kay Aaron ang nararamdaman mo na purely friendship lang. Kesa naman umaasa siya sa'yo, and then mauuwi lang din sa wala. Diba? Mas masakit yun na ang tagal-tagal, pinatagal mo na magkaibigan kayo, ikaw umaasa yung tao, tapos mauuwi lang din sa hindi kayo pwede. Minsan, ka-vibes, mas mabuting sabihin ang katotohanan kahit masakit, kesa nagpipretend ka na okay ang lahat, pero hindi naman pala. Thank you so much for sharing your story with us, Jana. At sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or PM nyo po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Ka-vibes, thank you for keeping me company again sa nakalipas na 3 oras. Hanggang bukas magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me Kathy G. Araw po na Miyerkules. Hello muna to Wrong Hole Kabsat. Thank you so much sa panonood sa FB Live at ganun din sa radyo. Sabay daw yan, Kathy G. Sabay yan. Live sa radio, live sa Facebook. Wow, thank you. Wrong Hole Kabsat and John Peter Tino also. Thank you so much for tuning in. At sa lahat-lahat po ng mga driver, mga ka-vibes po natin sa Grab at InDrive, thank you so much sa inyo pong pakikinig. Ayan, ka-vibes, walang bibitiw dahil susunod na po again na magpapasaya sa inyong merienda ang Banana Crew. Susunod na kasama po of course DJ Kim Chorva and DJ Jaiho. Ang lahat ng yan dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love Me.